Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Ay, yung puting damit mo, labay mo sa gabi ha, pagkatapos mo gamitin. Ha? Opo, Nay. Magtitinda ka ba ng gulay? Ano ka ba? Para kinidto. Talaga? Ay, salamat. Pag nangyari po yun, the blood is in your hand. Kasali na si Ned! Ano? Bakit na? Tol, magtama na, Tol! Tol, tama na! Shit, Tol, ang ginawa mo! Patay! Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Program Point of View, and I'm your host, RJ Salgado. Join me in the next hour or more as we dig deeper into the issues behind the news, from police accomplishments to the political arenas, from national issues down to local events. We'll get to know our leaders, what they have accomplished, and what their future plans are. And if needed, we'll call out the personalities who need to answer inquiries about various concerns of the people who are asking for accountability, transparency, and performance. On our program, we shall also try to provide assistance in any way possible to our valued viewers who are in need of adequate public service, from legal advice to medical assistance. Anak ha, yung puting damit mo, labay mo sa gabi ha, pagkatapos mo gamitin. Ha? Opo, Nay. Magtitinda ka ba ng gulay? Ano ka ba? Para kinidto. Talaga? Ay, salamat. Pag nangyari po yun, the blood is in your hand. Kasali na si Ned! Ano? Bakit na? Tol, magtama na, Tol! Tol, tama na! Shit, Tol, ang ginawa mo! Patay! Angelica Jones. Gentlemen, and New York Fight 26. Yeah. Unang-una, congratulations muna sa napakagandang movie. Dapat ito mapanood ng mga school admin, ng mga student, mga parents, para hindi makalimot sa pagpapaalala. Napakaganda ng movie ito. Marami tayong matututunan. Yes, yeah, we're very glad to be here to support our fellow board member, Angelica Jones. At syempre, ito yung napakagandang movie na dadama mo talaga na true to life, naranasan to ng mga magulang, naranasan ng mga estudyante. May mga fraternity na talagang magandang layunin, subalit kalimitan ay dala ng kapusukan, nawawala na sa katinuan, at yun, humahantong sa hindi maganda.
akmang-akma ang pelikula. Kaya nga dapat mapanood to ng mga mag-aaral. Kahit na mga magulang, I strongly encourage and motivate them. Kasi dito makikita yung pagmamahal ng magulang. Panoorin ang pelikulang Neophyte 26. I strongly encourage and motivate them to watch. Ang pelikulang ito ang buhay na halimbawa na nagsasabi na walang puwang ang karahasan o pananakit sa loob ng paaralan. Neophyte is a very interesting movie, no. It tackles a lot of issues, no, especially yung current na nangyayari about fraternities. Congratulations sa Neophyte for a very successful movie, especially to my brother Angelo. First time ko siya mapanood sa big screen talaga ng ganito. Congratulations. Ang ganda ng movie and makaka-relate po ako kasi isa din po akong frontman, and sa lahat ng mga kabrad ko dyan, support Neophytes. Congratulations. Hi, I'm Derek. And I'm Diane. We are from the Chinoy Actors of the Philippines, or PAPS for short. First of all, we would like to congratulate Neophyte 26 on the cast, the director, the producers, and the whole production team. It's a very nice movie and very educational. Huwag niyong kakalimutan na supportahan ang Neophyte 26. First time ko na yung role ko, isang mahirap, yung nanay na bida, isang nanay na nagsakripisyo, lahat gagawin para sa anak, at isang mapagmahal na ina na kahit mahirap kami dito, ang mahalaga yung peace of mind, masayang pamilya, at yung values ng pamilya. Yun ang pinakamahalaga dito. Pero dito sa pelikulang ito, dito ko inilabas lahat ng emotions. So sana po panoorin nyo. This is an advocacy educational film for anti-hazing law, anti-drugs, anti-bully, family values, all in one. Sama-sama po dito sa isang pelikula na makikita nyo na may matututunan ang bawat pamilya sa mga Pilipinas. I thank you the province of Laguna, the Governor Sol Arganes and sa mga pananawigan to support the resolution, to support the Neophyte 26, na palakasin, and of course, ang anti-hazing law. Samahan niyo po kami. Panoorin, magkita-kita po tayo sa premiere night sa province of Laguna. Ihanda nyo ang inyong panyo at baka paglabas mo ay yan, makikita po namin kayo, mabaluhan mo. Kaya thank you so much. Maraming pong salamat po sa lahat ng mga sumuporta ng President Universities, CHED, DepEd, NAPSI, Division de la Cruz, sa lahat po ng PAPSA, sa lahat po ng officers, sa lahat sa Salipa, and of course, sa lahat po ng mga educators, teachers, and family and student, of course, Ibukan mo, Bihasa, Ibukal Arnel. Thank you so much to my fellow board members. Kaya kita-kita tayo sa premiere night sa province of Laguna, Neophyte 26. Let us support Neophyte 26. Let us support Neophyte 26! 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 Yung puting damit mo, labay mo sa gabi pagkatapos mo gamitin. Ha? Opo, Nay. Magtitinda ka ba ng gulay? Ano ka ba? Para kinito. Talaga? Ay, salamat. Pag nangyari po yun, the blood is in your hand. Kasali na si Ned! Ano? Magkit na! Tol, magtama yan, Tol! Tol, tama na! Shit, Tol, ang ginawa mo! Patay! Okay, isang magandang araw, Pilipinas, at siyempre sa lahat ng ating mga kababayan all over the world. Kamusta na po kayo? And welcome po sa programang Point of View. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Yan, at congratulations kay Bukal
Angelica Jones Alarva, yan, ng 3rd District of Laguna, for a wonderful movie. Yan. Premiere night yan sa premieres on May 10, Mother's Day. Sabi nga handog niyang regalo para sa mga nanay. Ang pelikulang Neophyte 26. So sa buong staff at cast ng Neophyte 26, congratulations. And siyempre, dun sa anak ni sa uniko iho ni Bukal Angelica, si Angelo. Papapilido nun. Ang tayata. Si Angelo. Ayan, first debut movie niya. And maraming mapupulot na lessons dito sa pelikulang to. At siyempre, pang-family rin to. We'll be celebrating Family Day. Parang Worldwide Family Day sa sa second week of May. Yan. Take your kids out, good family, and manood po kayo. Panoorin niyo yung pelikulang Neophytes. Yan ay hindi naman tayo talk show o showbiz talk show. So hindi natin kilala. So, anyway, basta to the full cast of Neophyte 26 and yung mga producers, directors, and syempre yung mga men behind the scenes. At congratulations. Sana maging award-winning to. At maganda yung storya. Although yun yung nakakapatid. Pero based naman doon sa trailer and alam naman natin, isa to dun sa mga ina-advocate ni Bukal Angelica Jones na yung protection of the children and women, same time yung anti-hazing law, at siyempre yung pag-uplift ng family values. And at sabi nga natin dati nang usapin yung anti-hazing niya, pero bakit tila ganun pa rin, nangyayari pa rin. Ewan pa itong mga fraternities na to, ano pa kayo? Bloodthirsty ba kayo o ano? Actually, hindi ako fratman. So, pero I respect the different fraternities, and we have friends iba't ibang mga fraternities. So, sabihin, hindi tayo against. Okay nga yun may brotherhood, may camaraderie, may and may mga social community services. Pero the mere fact na yun kaya nga sinulong yung anti-hazing law, at syempre na-advocate rin ito ni Bukal Angelica, it's because yun nga, ganun ang sabi ko yung mga fratmen kayo, mga fraternities, bloodthirsty ba kayo? Mga war freaks ba kayo? Kaya nga, sabi niya, kung habang walang dumadanak na dugo, walang tumutulong dugo, ay meaningless ang samahan, ang iyong loyalty. Nasusukat ba sa dugo o sa sakit nararamdaman ang isang neophyte? Sa Alpha Phi Omega, tawag na dyan, AG. Diba, neophyte.
Ano ba ang nag-gain? Do you want to gain loyalty from your members by means of violence, by means ng pamamahiya? Yan. Tanong ko. Kasi ang dami naman mga organizations, yung mga members na talagang loyal, pero hindi naman dumadaan sa ganyan. In fact, hindi sukatan yung hindi, sa akin, para sa akin personally, although hindi ako frontman, marami akong mga kaibigan na mga frontmen na nagkikwento rin. Hindi rin hindi sukatan yung sakit para magkaroon ka ng loyalty. May iba pa nga dyan Sila nagkakagulo, sila nag-aaway. Tapos, baga, yung fraternal love or yung pagmamahal nyo, pagkakaisa nyo, doesn't come through pain. Siguro, tama nga sabi nga ni Bukal Angelica, kaya niya sinusulong yung family values. It's up to the families, the parents, how they upbring their children, kung paano nila pinapalaki kanilang mga anak, kung paano nila hinuhubog para maging ready sa society, kung paano mahuhubog yung mga kabataan na matuto ng pakikisama, pagmamahal, kapwa, may pagtulungan. So, tama rin. I'm encouraging everyone sa mga nanonood sa atin ng live ngayon. Pero ni Pangulong Andy Manigpas ng dyan sa Villar Medios Toda. Abang-abang at may topic tayo tungkol sa Toda, ha? Magandang hapon sa iyo. At yung mga kapwa mo tricycle drivers, yung mga miyembro mo, note kayo. Katulad yan. Sa isang samahan, ordinaryong samahan, yung katulad ng mga Toda, kailangan pa lang magpasagasa sa mga tricycle, kailangan naman magpahataw ng kadena o magpahataw ng manibela. Sukatan ba yon para maging loyal ka sa isang samahan? Sukatan ba yon para ika nga maging kaisa kanila sa mga gawain? Natutuwa ako sa ibang mga fraternities na medyo nakikiisa o sumusunod dun sa anti-hazing law eventually. Pero may mga nakakalusot pa rin watch the movie. Watch the movie ng Neophytes 26. Yan. Inuulit ko sa May 10 sa SM San Pablo City. Ipapalabas na yan. At yung premiere is at 3:30 yata ng hapon ang premiere showing, and tuloy-tuloy na yun. And pag-usapan naman namin ni Bukal Angelica na it will be shown sa buong Laguna after sa San Pablo, sunod na yung buong Laguna, and then sa mga karatig lalawigan. And sana mapanood din dito sa lungsod ng Calamba ang Neophytes. Siguro dun sa mga para sa mga nanay, yan, sama na natin sa mga lola, mga lolo, para yan, yung senior citizens, libre kayo sa sinihan, pwede kayo manood. Kadiskwento na kayo. At kahit pa paano, kasama nyo ang apo nyo, anak nyo, naka-discount na rin kayo na mga seniors ay libre. Nananawagan ako sa ABC President ng Calamba na si Kapitan Eddie Silva ng Barangay Lamesa. Encourage niyo po
encourage ko po ang inyong mga kapitan na maghimo kahit limang senior citizen sa kanilang barangay na manood ng neophytes kapag ito'y ipapalabas na sa lungsod ng Calamba. At maraming matututunan, maraming maantig ang puso sa palabas na to, yung Neophytes 26 starring siyempre our very own 3rd District of Laguna Bukal board member Angelica Jones at ang kanyang unik o ipo na si Angelo. Kauna-unang palabas mag-ina, magkasama. Sana matangkilitin nyo. At the same time, pinapaalala ko yung advocacies ni Bukal Angelica is yung isa sa mga anti-hazing, protection of women's and children's, upliftment ng family values, isa sa mga isinusulong niya mga sana mapa-implement. Yung nga raw they bring us privileges for the single parents sabi niya ayon sa kanya ay napa-aprobahan na raw to sa sanggunian. So for implementation na to sa buong Laguna, sana malima yun. Well, makiisa ang mga mayors na patupad yung mga iba pang privileges ng mga single parents. Yan. Tama na yung libreng sine para sa nanay. Babayaran na lang niya at least yung anak niya. O, di ba? Saka libre yung nanay. So, maganda yung pelikula. At sana mapanood ninyong lahat to. So, going to our topic for today. Diba, kaisipin nyo, nag-showbiz talk show na tayo. Di po. May mga topics tayo for today. And isa na po dyan. Ang topic natin ay ang sabi nga, nasa na ang sinasabing pagsasaayos sa serbisyo sa mga ospital. Yan. So, big question. Ay, si Boss Jojo Parqueros. Gandang hapon sa iyo, boss. At mabuhay ka hanggat gusto mo, sa paraan na gusto mo. Ayan. Si Jojo Parqueros, ang kapitan ng Barangay 8 dito sa lungsod ng Calamba. Baka maniwala yung mga kartero, hanapin yung Barangay 8. Anyway, yan yung most trusted, sa mga most trusted ni Vice Mayor Attorney Toti Lazaro. Is watching from Barangay 8. Talagang pinanindigan na. Yan mo, kapag nahati na ang Calamba into 2 districts, i-propose natin yan na magkaroon na ng Barangay 8. Okay, so mabalik tayo doon sa ating topic. Unang suntada ng topic na to. Yun nga, ang daming nagtatanong, nasa nang sinasabing pagsasaayos sa serbisyo sa mga ospital na under ng Kapitolyo. Nangako yung may solusyon na isasaayos. Sabi, kompleto na raw ang mga gamot. Sabi, magaganda na raw mga gamit. At sabi, nandyan raw yung mga doktor. Well, sad to say, yung technical issue, hindi natin may pero yung mag-message lang kayo, pwede ko i-post yung screenshot ng nagre-reklamo doon sa may San Pedro City. Reklamo yung district hospital doon. Emergency case. Hindi man lang daw inasikaso. Ito ba yun?
itong San Pedro City District Hospital. Titingnan natin yung kung makikita natin yung yung reklamo. Yun. Sabi dito, panawagan sa Laguna Provincial Hospital ng San Pedro. Laging walang doktor pag holiday. May holiday ba sa mga doktor? Tanong ko lang, may holiday? Kung kinakailangan na mag-duty during the holidays, kailangan. Doktor ka eh. Very critical ang posisyon mo, ang ginagampanan mong papel sa lipunan. Much more sa gobyerno dahil pang under ng government yung hospital na yan. As may emergency, wala man lang raw tumingin sa kanya. Panawagan sa Laguna Provincial Hospital o yung District Hospital dyan sa San Pedro. Ganyan ba talaga dyan? Akala ko ba inayos na ng may solusyon? Di dapat, kaanong katagal na mag-iisang taon na eh. Dapat, maayos na sistema, maayos na serbisyo. Wala na yung mga alingas-ngas na ganyan. Holiday, wala raw doktor. Wala raw nag-asikaso. Ay nako, emergency case. Tapos, sabi, ang may solusyon, doon daw mag-opisina, doon sa bawat district hospital. Siguro rotation. Hindi naman daw nangyayari. Dahil hindi na monitor yung ganyang Although, eto, aminin na natin at hindi. Kapag nandyan ang pusa, hindi makalabas ang daga. Tunay yan. Ano ibig sabihin? Siyempre, grand entrance pa lang na may solusyon, pumahog na yung mga kawani ng ospital. Hindi na malaman kung anong gagawin. Kung pupulot ba ng pantakot o ng walis para magpakitang gilas. Ika nga, kapag nandyan ang boss, pakitang gilas. Pero pag wala na ang boss, ay tuloy ang asal. Nagkakala naman siguro ng mga to, hindi makakarating o hindi lalabas yung mga ganung klaseng problema o mga alingas-ngas kapag wala na ang bossing nila. May social media na po, mas mabilis na magsumbong. Ang dami, kung isa-isay natin, paubos ang ating oras dito sa programa, kay isa sa mga pangakong tila napako. Panay press release, panay papogi sa social media lang nangyayari. Sangkaterba ang media partners. Mapa-local o mapa-national outlet. Sangkaterba. Sangkaterba ang talaga namang lintik media hyping. Pero in reality, ang dami pa rin nagsusumbong, ang dami pa rin nagre-reklamo. Kung satisfied ba naman yung constituent sa performance, sa sistema, sa serbisyo ng bawat ospital na hawak ng Kapitolyo, di sana walang magsusumbong. Di naman pwede sabihin may naninira lang. It's a random complaint. Hindi lang naman sa
San Pedro, kahit dito sa JP Hospital, kahit doon sa may Bae, yung main district hospital doon, meron din mga reklamo doon. Akala ko ba pag upo may solusyon, maayos na yan. Kung ano-anong nakatupag Tama na muna pagbablog. Pero sabi ng isang board member, ano nandaanin sa vlog? Nandaanin sa media hyping. Ang ipakita, resulta. Pag may resulta na, saka na, o hayaan mo ang tao magsabi, wag lang yung mga tuta nyo. Pag-utusan niya yung mga kawani ninyong inimpleo para doon sa mga botika ni Akay ni Sol, botika outlets. Kasi redundant nga yun. Ayun ay pabaya sa mga ospital, sa mga barangay, mga gamot, kung meron man. Kailangan, over sa publicity, over sa advertisements. Kumbaga, hyping nga hyping. Hindi na name recall Ito, in other words, epal. Kailangan sa bawat kanto dito sa Laguna natin may sol. Pinturahan ng puro sol. May solusyon daw. Kaya dapat nasisilip nga ito. May memorandum na naman ng DA at isa anti-epal. Ito advertise saan ka magpunta. Lagi na lang. Hindi tayo naninira. Sinasabi natin yung totoo, yung na-observe ng mga tao. Over sa exposure. Hindi. Ewan ko. Nung ito yung reporter sa ABS-CBN nakakuha naman siya exposure. Makilala naman siya. Kailangan parang gusto mo, ka-level mo si Angelica Jones, artista mga pelikula mo. Ang sa atin, hindi tayo para magsalita. Hindi tayo para mamuna kung walang nagre-reklamo. Baka gusto nyo, ako pa first hand ang umikot. At least ako, ordinaryo, pag bumukha ko, hindi ako makikilala. I can see, I can hear, and much more, I can feel kung ano environment about district hospital. Kung meron akong yung maliit na parang sinatawag mo lang spy camera, kuhanan ng video. Maging tapat tayo sa tao. Kung hindi pa kaya, huwag natin ipagyabang masyado. Dami mong hinahype Tapos magpa-vlog, mag-post. Daanin sa ganoon, daanin lang natin sa trabaho. Kung sinasabi pupuntaan mo yung bawat district hospital, mag-opisina pa po ni whole day doon, hindi mo makikita ang situation ng mga kawani. 101% hindi mo makikita. Dahil hindi gagawa yan ng mga kalingas-ngas. Kailangan naman, mag-volunteer pa ako para sa iyo, para obserbahan ang kalalagayan bawat district hospital. Be asking too much. Ngayon, mga kawani mo naman, ay may malaking percentage na hindi maguulat ng totoo yung mga yan. Sabi niya, ayos doon sa hospital natin yon, okay lahat, walang problema. May papustahan ako sa iyo.
Kung hindi ganun ang mangyayari, puro yes man, papapadala mo. Kaya it's much better, yan yung mga ganyan, may mga nagpapadala sa atin ng mga messages, ng mga kanilang mga hinaing, kanilang reklamo, para naman i-bring out natin, questionin, ano ba talaga ang sitwasyon, ano ba talaga. Baka puro pangako lang tayo. Pangako. May kulang sa implementation. Kalay okay na yung media hyping. Iba't ibang mga dyaryo, iba't ibang mga news blogs, yung mga iba dyan, hindi naman tunay na media. Ayusin natin para walang namumuna, walang masasabi, at yung mga constituents satisfied. Tandaan po natin, hindi naman tayo umupo para sa sarili nating kapakanan, para sa ating pansariling pagkakakilala. Tama na yung hyping, tama na yung advertisement mo sa pangalan mo, sarili mo. Much better, yung mga tao makita nila maayos ang serbisyo, ang lalawigan ng Laguna, in all aspects. Sana nga, maisayos na para mabawasan na yung mga nagre-reklamo. And, so anyway, tako naman tayo. Okay, napaalala ko ulit manood po kayo ng Neophytes 26. Premiere showing siya sa SM San Pablo City on May 10, Mother's Day. Around 3:30 yung premiere. Dire-diretso na yan. Sana ay pinsan Marito Salgado. Maraming salamat sa iyong panonood. Paki-share ang ating programa. So, kumbaga, maraming value sa mapupulot dito. At dyan pinagbibidahan. Kaya nga, bida dyan ng mag-ina, mga isang Miss Flawless ng buong Pilipinas na sa industriya ng showbiz. Ang ating very own 3rd District of Laguna Board Member, Bukal Angelica Jones. Siyempre, mapapanood nyo na rin dyan yung kanyang kulit-kuliwan si Angelo. Congratulations nga pala. Now, dumako tayo sa next issue. Yan, sa next issue natin. Ano ba yung next issue natin? Pag-uusapan ngayon. Yan. Yung ayuda para sa mga tricycle drivers, palpak, madaming nganga. Ano ibig sabihin? Marami ang nagre-reklamo, hindi sa mga LGUs nagre-reklamo sa DSWD kung bakit yung mga lihitimong may tricycle, may-ari ng tricycle na mamasada, sila patong nawala sa listahan para dun sa sinasabing subsidy o yung ayuda para sa kanila. At yung mga wala naman tricycle, nagpakita lang ng lisensya, ay nabigyan, wala namang prangkisa. So hindi naman napatunayan. Baka naman ang minamaneho mo yung motor. Yung ayuda para sa tricycle drivers, hindi para sa mga express delivery riders. Iba po yun. Baka ganun ang nangyari. Kaya yung iba naman, ng mga lihitimong tricycle drivers na may prangkisa, nawalan. Sabihin nyo, naglolo ko ang inyong lingkod. Mayroong magkapahiyaan. On air po kayo, kaharap dun sa yung mga nagreklamo at bakit nagkaganon. Ang tanong naman natin, ano naman ginawang assistance ng mga sumasakop na barangay
mga barangay officials. Anong pag-assiste ang ginawa nyo? Ayan, may iba nagsabi, hahabol natin ang pangalan nyo. Aba, kaya lang pa yung naging payout na yon hanggang ngayon, nga. Sagaan na lang din yata kayo sa pangako eh. Aksyon ang kailangan natin. Yun sa mga constituents nyo na may reklamo na gano'n, yung mga tricycle drivers na hindi nabigyan, samahan nyo sa tanggapan ng DSWD. Iharap nyo. Siguraduhin nyo na mahahabol yung kanilang ayuda. Mapapalista. Ang dami nagre-reklamo. Nawala raw sa listahan. Mga nagpalista naman. Magandang hapon kay Pinsan, kay Roger Ricardo Zuniga. Comment. Yung mga nasa gobyerno ngayon, puro pangturuga sa mga tauhan ninyo. Paano yung boss nila pasimuno. Kaya so lang, kung matino ang ulo, sa tingin nyo ba, maglolo ko, magtatarantado yung mga nasa baba? Ang isa sa mga hinihinala dito, aba, yun nga, yun ang mga nagpakita lang ng lisensya, hindi naman nagpakita ng praktisa, nabigyan ng ayuda, hindi kaya ito yung mga kasabwat din ng mga namamahagi. Kaya nga, hati tayo, 50-50. Kano ba yun? 3,000, 5,000. Pagpalagay natin, 3,000. Ay, yung kanilang mga pakawala, nasa sabihin natin, 20. Isang barangay. Magkano yun? Aba, nasa rin yan? 26,000 din yan. Pagpalagay dito sa Kalampa, gano'n nangyari. Bawat barangay. May 20 pakawala. Laking pera. 1,000 ang kinita. Na dapat para sa mga tricycle drivers. Tangan para hindi natin sinasabing ganun nga nangyari ha. Pero yun ang hinala, yun ang duda. Hindi mo maiwasang magduda. Ang taong bayan, hindi mo maiwasang magduda ang mga lehitimong tricycle drivers na hindi nakatanggap. Kaya sabi nga, kung ano puno, siyang bunga. Ay, nasa taas natin sangkaterbang trilyones na korupsyon. Kasino na yung kumuha din ng 10,000 korupsyon sa ibaba. Dahil ganyang payout. Yung sistema ng pagpapalista, hindi inayos. Bukod sa lisensya, dapat yung prangkisa. Dahil nakalagay ito, kung sino yung operator, sino rin yung driver. Ganun sana dapat. May nagsasabi naman na ganun naman ang ginawa, nagtataka lang, bakit pagdating sa payout, nawala ang pangalan nila sa listahan, nawala sa computer. Sino dapat managot dyan? Sino dapat sumagot? Siguro, once na magkaroon ng time ang inyong lingkod, usisahin natin yan hanggang sa tanggapan ng DSWD, alamin natin. Saan ba nagkamali? Saan ba nagkulang? Sino ba ang nagkulang? Dahil kung ang sinasabi ng mga tricycle drivers na hindi nakatanggap, sila ay mismo pumunta sa kanilang mga barangay, nagpalista, nagpakita ng mga kaukulang dokumento. Pagdating ng payout, nga. Malalaman natin kung sino yung nagkulang. Kung sino yung nagtarantado. Tarantado na naman. Sinamantala. Dahil yung payout, napakaluwag. Buti pa nung panahon ng pandemya, mas marami di hamak ang pinagbibigyan ng 6,000 noon. Pagpalagay natin na may mga alingas-ngas din, napakaliit na bilang. Kaya nga, yung mga talagang nagpabaya sa kanilang requirements. Pero karamihan,
Kaya masasabi natin, very successful yung pamimigay ng ayuda noon. Bukod pa yan doon sa mga local, mga LGUs na may sariling palo. Mahagi din. Kung hindi man in kind, in cash. Katulad na lang nito. Katulad na lang ng yan. Ibigyan natin yan si Barangay Chairman Aris Hison ng Barangay Banyadero dyan sa lungsod ng Calamba. Napagkaisahan nila ng buong Sangguniang Barangay na mamahagi sa 500 tricycle drivers ng tig-5 kilong bigas. On their own, on their own. Yung baga, sariling pondo ng barangay o sariling initiative kung saan paano nila na-acquire yun. Ang mahalaga doon, may sariling palo ang mga LGU. Ibang mga kapitan, ibang barangay, nagkaroon kaya? Yan ang tanong. Sa katuwayan ni Barangay Chairman Aris Hison, nagkaroon ba? Tanong lang. Baga, kaya naman kung tutusin, mas malaki pa nga ira itong katuwayo ni Kapitan Hison kaysa yun sa kanya. Pero nagagawang tumulong sa mga panahon ng krisis. Yun ang sabi natin, nasa pamumuno, nasa kung sino yung nasa taas, who sets the example. Yun ang mahalaga. Doon sa mga kaibigan natin, mga drivers ng 3 gulong, sana yung mga lumapit sa inyo ng mga opisyalis ng barangay at sinabing ihahabol ang pangalan nyo, sana tutuhanin. Sana aksyonan. Hindi yung puro yabang nga, may masabi lang para magpalubag loob sa mga naghihimutok. Wag naman gano. Kung ang inyong lingkod nga, hindi lang may dinadalang karamdaman. Kahiyahiya na siguro doon sa mga LGU, sa mga barangay officials. Ako naiikot, ako natutulong. Hindi man ako magbigay, at least sa pamamagitan ko, patutulungan ko yung mga yan. Lalo doon sa mga hindi nakatanggap ng ayuda. Hindi naman kailangan maglabas palagi ng pera. In my own small ways, pwede kong iugnay yung mga yan, itulay dun sa mga tamang ahensya, tamang opisyal para makatulong sa kanilang problema. So, pasalamat na lang. Minsan nakakalungkot. Lalo na yung mga nasa pwesto, sa barangay level. Papalaki lang kayo ng kung ano. Sana naman, gampanan nyo ang inyong tungkulin para sa bayan, para sa mamayan. Hindi puro, lalo na doon sa na-assign na ahensya para sa ayuda. Sana nga, walang katarantaduhan nakahalo kaya hindi nabigyan itong mga tricycle drivers ng sinasabing ayuda, mga nawala sa listahan. Buhay nga naman. Sa lahat ng mga nanood ngayong episode na to, maraming salamat sa inyong suporta. Ang inyong pag-like at pag-share, malaking tulong na po yan. Mag-follow po sa ating mga Facebook pages, kung saan nyo na napapanood to, ay malaking tulong na po yan. Hindi natin kailangan ng monetary value. Kailangan po natin ay yung maikalat lang po natin ang
programa para mas marami ang makapanood at mas marami pa ang ating matutulungan sa mga merong pinagdadaan ng yung mga sigalot. Pero sigalot na hindi yung pang-pamilya. Pwede rin siguro, panaka-nakalang na meron tayong friendly advice sa mga mag-asawahan, kapatid, ama, mag-ina, yan. Pwede siguro. Yan. At the same time, bago tayo magbukas, huwag niyo pong kakalimutan. Panoorin niyo po ang pelikulang Neophytes 26. Kapag yan ay nasa kanya-kanya niyang mga sinihan, panoorin niyo po. At yan ay handog ng ating 3rd District of Laguna Board Member Angelica Jones. Saan ang role niya ay isang nanay at syempre kasama niya dyan yung unique iho na si Angelo. Maraming matututunan ang mga manonood dito. Family values, same time, anti-hazing, sana may sulong, may patupad sa bawat campuses. And sa mga organizations, mga fraternities, para naman pwede, pakiusap na. Sino natin ang hazing? Di kailangan ng dugo, di kailangan ng sakit, o yung mapahiya para maging loyal sa isang samahan ng bawat miyembro. Maraming bagay para makuha natin ang kanilang loyalty. So, sa lahat ng mga matangkilik ng programang Point of View, kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, RJ Salgado, na bumabati sa inyong lahat ng isang magandang araw. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo sa paraan na gusto nyo. Basta keep safe, stay happy, and siyempre, always remember God first. Mabuhay po kayo lahat. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Hayumpot yung damit mo, tabal mo sa gabi ha, pagkatapos mo gamitin. Ha? Opo, Nay. Magtitinda ka ba ng gulay? Ano ka ba? Para kinito. Talaga? Ay, salamat. Pag nangyari po yun, the blood is in your hand. Sasali na si Ned! Ano? Ipit na! Tulog ka ba, Tol? Tulog kayo! Tol, sama na! Si Tol, yung ginawa mo! Matay! Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.